Welcome back dito sa ating panibagong video. So sa mga ka-IT pala natin dyan na nagtatanong sa atin kung paano daw magamit ulit yung license pag nasira yung board natin. So tamang-tama mga ka-IT kasi meron ako ditong board na nadali ng kidlat nitong nakaraang linggo lang. Yan, so ang gagawin natin, gagamitin natin itong kanyang license na naka-assign dito papunta dito sa ating bago na ipapalit na board. Okay, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna tayo. Unang-una shoutout sa kay John Lester Dolfo. Pa-shoutout idol, taga diri Darlene Piso Wi-Fi. Okay, and shoutout na rin tayo dyan sa kay Leo Bilyard TV. And shoutout na rin tayo sa kay Renz Ladesa. Of course, shoutout na rin dyan sa kay Ryan Castillo. And shout out tayo sa kay Sabin Yanoy. And of course, shout out sa kay Sarlex Batyukan Milyona from Tantangan, South Cotabato. Yan, maraming salamat sa mga kaitin natin dyan sa patuloy na suporta. So, yung gamit pala nating system no, sa ating mga Piso Wi-Fi ay Pisofy. At ang Pisofy ay mayroong dalawang way sa pagtanggal ng license. So, yung isa ay revoke, saka yung isa naman ay remove. So ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? So yung revoke mga ka-IT, ibig sabihin ay totally nating inaalis ang license dito sa ating board at pwede nating gamitin sa bago nating board or sa isang board natin. So ang pag-revoke ay magagawa lang natin yan once na working pa yung ating board at running pa yung ating system dyan. Kasi pag sira na itong board ay hindi na natin magamit yung revoke. Okay, so kasi nagka-copy paste tayo nito ng revocation token mula dun sa ating Pisofy account papunta dito sa portal, no, sa system na Pisofy. Okay, so yung remove naman ay tinatanggal natin yung license pero hindi siya totally matatanggal dito sa board. So mayroon pa siyang 1 month period na notice kumbaga o revocation period or removal period dito sa ating device. So ibig sabihin once na running pa yung device, pag nag-remove tayo ng license ay may tendency na automatic siyang babalik dito sa board. Kasi nga ma-detect ng system na uy, running pa pala yung board. So yung license ay ni-remove lang, hindi siya ni-revoke totally. Okay, so dapat ang gamitin natin kung gusto nating tanggalin yung license once na working pa yung ating board ay revoke, hindi remove. So isa pa, once na sira na yung board, so tulad dito, ang magagawa lang natin dito ay remove license. Hindi natin siya pwedeng i-revoke kasi nga hindi tayo makapag-login sa ating portal, hindi natin ma-access yung system kasi nga hindi tayo makapag-copy-paste ng revocation token. So remove lang yung ating magagawa para may-assign natin siya sa bago nating board. So yan ang ating gagawin mga ka-IT, i-remove ko yung license dito para magamit natin siya sa ating panibagong board. Okay, so ang pag-remove naman, after 1 month, ay automatic na siya na matatanggal dito sa sirang board kasi nga ma-detect ng system na hindi na pala running itong ating board. So, pwede natin siyang ma-make inactive no, mamaya sa ating Pisofy account para talaga hindi na siya ma-detect ng system na running pa pala yung ating board o yung ating system dito sa sira nating board. Okay, so unang-unang gagawin natin para ma-remove natin yung ating license, mag-login tayo sa ating Pisofy account. Okay, so login na tayo. Yan, login na ako dito no, sa ating Pisofy account. So laptop yung ating ginamit para malaki yung screen. Okay, then login. Okay, so ito na, naka-login na tayo. So dito mga ka-IT, makikita natin no, yung mga devices na meron tayo magamit ang Pisofy system natin. So ang gagawin natin ng una, dito tayo sa gilid, no, makikita natin dyan yung devices. So click natin yung devices and then all devices. So ito yung mga device ID natin. Yan. So ito yung ating mga OPI board na gamit. At meron siyang corresponding licenses dito. At dito sa gilid, nilagyan ko siya ng description para hindi ko
kalimutan kung saan ko ginamit o na-assign yung mga piso wifi natin. Okay, so napaka-importante na lagyan natin ng description kasi nga pag nasira yung ating board ay hindi tayo malilito kung paano natin siya ma-remove yung license. Alright, so kumbaga para madali natin siyang matandaan. So itong board na sira, na-assign ko ito sa kay Ma'am Delphine, no? Kalaan, sa kay Ma'am Hilda Delphine. So ito siya ay meron siyang description dito. So hanapin lang natin muna. Okay, so lapit natin yung ating camera para yan. So i-next lang natin dito sa ibaba hanggat kita natin, no? Okay, so next ko lang siya. So ayan siya mga ka-IT. Ayan, so assigned to Kalaan, Hilda Delphine. So ito siya yung board natin na nasira. At dito sa gilid, ito yung kanyang license at ito ang kanyang device ID. Yan siya, ito siya. Yan. So from here, balik tayo sa gilid, no? Yan. So from here sa may actions, yan. So pag kinlik natin tong tatlong dots na to ay nilalabas na yan dyan na remove license. Yan. So meron na tayong options dyan. So from here ay pwede na natin siyang i-remove. Okay. So it's a pang paraan or way ay dito. I-click natin itong device ID. So sa akin, kiniklik ko yung device ID para makita ko yung buong details ng device natin. So i-click ko siya. Okay, so ito na siya. Yan, so kailan siya na-registered? 1 month ago. Alright, and then, so description assigned to Kalaan Hilda Delphine. So kompleto yung details dito. And so sa ibaba, meron dito yung kanyang license. Okay, at saka kung na-transfer natin. Alright, so from here mga ka-IT, ay pwede na nating i-click itong remove license. Okay, so pag kinlik natin itong remove license, okay, so tatanungin tayo dyan para sa confirmation. So, are you sure? So, of course, since nga na-remove natin, ay click natin yung yes. Okay, so yan, na-remove na. Okay lang natin. And then, dito sa license information, makikita natin dito, after nating ma-remove, meron ditong revocation token. Ayan. So, itong revocation token, yung sinabi ko nga kanina, so, pwede nating i-copy ito. Okay? Kung working pa yung ating board at running pa yung system. I-copy natin to and then mag-login tayo doon sa portal and then i-paste natin doon mismo sa may revocation token. Okay? So, ngayon, since nasira yung ating board at hindi na running yung system natin, so, hindi natin ma-copy itong revocation token para ma-remove siya totally and lifetime na ma-remove dito sa ating board. So, yung gagawin natin dito, yun lang, remove lang. And then dito mga ka-IT, pag nakita nyo, may notice dito, the license has been revoked from this device. You cannot delete this until the probation period. So, ito yung sinasabi ko na provision period na for 1 month. Make sure the device will remain inactive, offline. Okay, so otherwise, the license will be automatically reassigned. So, yun yung sinabi ko kanina, no? Na once na ni-remove natin yung license at running pa yung board or yung system natin, so madidetect mismo itong Pisofy na working pa pala yung board. So, automatic niyang ibalik or i-reassign yung license doon sa board na tinanggalan natin ng license. Okay, so ito ay hindi na ito ma-automatically reassign since nga na sira itong board. So, hindi nyo na madidetect. Okay, so sana malinaw, no? Ayan. So, next, tingnan natin sa ibaba. Ayan, so mayroon pa ditong license information. License that will be assigned to this device other than the original license will be treated as temporary. It will be permanent after the probation period. So, ibig sabihin yan, itong board na tinanggalin natin ng license, pag nag-assign tayo ng panibagong license dito, ay hindi pa siya totally ma-assigned kasi nga active pa yung board natin.
Okay, so after 1 month ay madidetect ng system kung working pa yung board or hindi. Okay, so itong board ay wala nang problema, no? Kasi nga ito ay hindi na working. Alright, so ang gagawin natin dito, balik tayo dito sa itaas. Pindutin natin yung make inactive. Yan. So pwede nating pindutin yan or pwede na rin hindi since nga na yung board natin ay hindi na talaga gumagana. So sa akin, i-click lang tong make inactive para sure ball tayo dyan. So next, or yes pala. Oops, something went wrong. Okay. So, bakit something went wrong ang lumabas? Kasi nga, na-detect na ng system na hindi na ito active yung board. Kaya yun yung ating nakita or yun yung lumabas sa ating screen after nating may click itong make inactive. Alright, so yun lang mga ka-IT sa pag-remove ng ating license. So, after nating ma-remove yung license sa ating board na nasira, ay pwede na nating i-assign dito sa ating bagong board. Alright, so dito mayroon na akong na-flash na SD card. Okay, so ilagay ko na lang to sa bago nating board. Okay, and then yan, pwede na nating paganahin ulit to yung ating board. So ilagay ko lang and then i-assign natin itong license, no, na ni-remove natin dito sa ating lumang board. Alright. Okay, so ito na yung ating bagong board. Okay, so meron tayo ditong UCB Mini V2. Nilagyan ko na rin siya ng internet, no? Nilagyan sa ating ASP. Okay, so i-power up ko lang. So, i-on ko na. Alright, so yan, nag-power na yung ating board. So, antayin din natin saglit, no? Na mag-boot up siya properly. Then, check natin sa ating laptop ulit. Alright, so i-check ko lang dito sa ating advanced IP scanner, no? Kung ma-detect na natin yung IP ng ating bagong board. So, try ko lang dito. So, ito yung ginagawa ko mga ka-IT kasi ina-access ko na lang siya sa kanyang IP address para automatic natin siya or madali natin siyang i-activate. Kasi kung idadaan natin sa 10.0.0.1 ay minsan hindi siya nag-take effect. So, ito siya. Sa may advanced IP scanner natin, ayan yung Orange Pi 1. So yung IP address niya ay 192.168.1.9. So i-access ko lang siya dyan, no, sa kanyang IP address. So open ko lang ulit yung ating browser. Then type ko dito yung 192.168.1.9. Then /admin para click na tayo sa login page. Okay, so ito na yung login page. So login muna tayo dyan. Then sign in. Alright, so naka-sign in na tayo. So punta tayo sa device. Click natin yung device, no? Dito natin makikita yung status ng ating system. So dito, not registered pa siya. Okay, so since na bago yung ating board. So yung gagawin natin, click natin yung register device. Okay. So pag kinlik natin yan, ay magbubukas siya ng ating Pisofy website para mag-login tayo sa ating Pisofy account. So since na naka-login na tayo, kasi nga nag-remove tayo ng dito ng license sa ating board. Okay, so ito na yung bago nating board. So kung makita nyo, wala pa siyang license. Yan. Okay. So dito mga ka-IT ay pwede nating i-assign yung license na tinanggal natin dito sa ating lumang board. So ito yung lumang board natin. Ito yung bago. Ayan. Alright. So dito, pindutin ko lang yung assign license. Oop. Yan. And then dito, lalabas na yung license na available na meron tayo. So ito yung kanina. Yung ni-remove natin sa sira nating board. So pag nakita nyo yung ganito, yan pag mayroong exclamation mark. So pag yan pag pinoint nyo yung mouse cursor nyo, makikita nyo dyan, this license is under probation period. Alright, so pag inassign natin to ay temporary lang yung mangyayari. Kasi nga kumbaga i-detect pa, no? Kumbaga, i-check pa ng
system or ng Pisofy kung working pa yung ating board. Alright, so yun nga, no? I-click natin yung ating license dito. Alright, so ito yung ating remove. Click natin yan, and then okay, para may assign na natin siya. Are you sure? Please confirm that you want to assign license. Okay, so of course, yes natin. Yay! License has been assigned successfully. Okay. Then dito mga ka-IT, lalabas ulit yung this license is under revocation period and is assigned temporarily to this device. Alright, so temporary lang yung license natin kasi nga naka-bound pa siya dito or naka-bind pa siya dito. So pag na-detect ng Pisofy na hindi na pala working itong board, ay automatic na siyang may assign dito sa bago nating board lifetime. Alright? Okay, so ang gagawin natin, balik tayo no, sa IP address ng ating Pisofy Windows machine. 192.168.1.9/admin. Okay, and then tingnan natin ulit sa device. Ito. Yan, click natin ulit. Yan, so ito pa rin yung lalabas, not registered pa rin. Ang gagawin natin para ma-refresh, click natin yung reload status. Okay, so yan na yung labas mga ka-IT after nating ma-click yung reload status. So yan, working na at meron ng license itong bago nating board. So ito yung license na nilagay natin. So dito pag na-notice nyo, meron ditong revoke. So ito yung sinasabi ko na pwede nating i-revoke totally yung license. Pero kailangan na working yung ating board kasi nga hindi tayo makapag-login sa portal kung hindi working yung ating board. Alright, so yun lang mga ka-IT. Yan ang ating bagong board. At ito naman yung nasira. Okay, so yun lang no, kung paano natin i-remove yung license mula sa nasira nating board papunta sa bago nating board. So sa may mga karagdagang katanungan ay paki-comment na lang dito sa ating video at sa mga suggestions dyan ay paki-comment na lang rin. So sa mga bago dyan sa ating channel, huwag natin kalimutang mag-like and mag-subscribe dito sa ating channel. Sa mga nais pala, umorder ng Pisofy Windows machine ay available sa atin. So PM lang kayo mga ka-IT para sa inyong mga orders. Alright, sa mga parts dyan ay available sa atin. Pisofy box ay available din. Okay, so pwede kayo mag-PM sa ating FB page, ang mga ka-IT Pisofy. O di kaya mag-text sa ating mobile number na nandito sa description ng ating video.